Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at home kahit sobrang init. Sorry if may naririnig kayo na fan. May naririnig ba kayo na fan? Kasi parang hindi tumatalab yung aircon ko right now, so sobrang init, nakaka-stress. First of all, sorry kasi walang Sunday reset last week. Kasi guys, yung mga pinaggagawa akong desisyon talaga for the past few weeks ay, hindi, talagang yung Sunday reset ko, Sunday reflect. Sunday reflect and restrict and like, time out. Okay, kaya I just had to gather my thoughts. Isa pa yan, may sakit ako. Tangin, ang lala ng plema ko. Ako lang ba yung babaeng piniplema right now? Hindi ko alam kung bakit. So I'm so sorry. Ang lala din ng sipon ko ngayon. At sobrang init. Jesus Christ, sobrang init talaga. Okay. Ang dami ko ng utang na actually. Kasi parang wala tayong Yanni's Mail nung March, right? Yeah. And sabi ko, magpa-part 2 ako ng Yanni's Mail. Actually, magpa-part 2 nga rin ako dapat nung romcoms that you should watch eh. Pero hindi ko nagawa. Girl, what's going on? Okay. So, yes, ngayon ko na gagawin yung part 2 ng Love Confessions kasi sobrang dami pang letters na natira from February Yanni's Mail. Pero yung mga naipon ko right now ay parang ang onti lang ng mga kilig kwento. Puro siya problema. Yan ang gusto ko eh. Gusto ko yung talagang dinadagdagan yung mga problema binibitbit ko sa araw-araw. Yung nag-iisip din ako. So, yes. Hindi ko alam though kung meron pa ba akong kredibilidad na magbigay ng advice after na mga desisyon ko sa buhay for the past few weeks. Well, podcast ko to. So, hindi niyo ako pwedeng questionin. Sorry kung ganito lang din yung suot ko kasi sobrang init talaga. Kailangan ko maghanap ng damit na presko. Kasi what the hell? Okay, so let's begin. First letter ay galing kay JR or Junior. Hi, Miss Yanni. Me is M, male, 14. 14? A child? Okay. And 8th grader pa lang, ay lulong na ako sa love life, etc. Okay. Just to let you know, I'm bi po and currently bi, as in bisexual, and currently having struggles kung ano talaga ang bagay sa akin. Because one time, this was second quarter, I fell in love with a guy. Let's call him Kai. Tall, brown skin tone, tapos close friends pa kami nun before. Ako naman tong tanga sa pag-ibig ay napaghahalataan na pala. After some months, nung third quarter na, ay nagiging pale na yung way of communicating such as borrowing things, bromance thingies, and such. Kahit ako nga hiyang-hiya na maki-hotspot sa kanya kasi di ba nga nagiging cold na yung interaction namin sa isa't isa in a friendly way. After I moved on, I had this friend that became my hard crush. Let's call her Yogurt na lang kasi surname niya is light similar sa yogurt na fave ko. Yaw Yaw? Ano name niya? Jennifer Yaw Yaw? Ako lang ba yung taman-tawa sa sarili kong joke? She's the same height as mine with glasses, tapos ang flawless. Like, I have no words. She is very friendly from the way we bond with each other, like jokes and fun stuff, from giving advices to each other. Not until nalaman ko na lesbian pala siya. Girl, you know, hindi namin naging problema to nung grade 8 ako. Kasi lahat kami closeted. So parang, sobrang heteronormative ng relationships namin nung high school. Kaya, nakaka-wow mabasa yung gantong letter na ang normal na nito sa mga bagets ngayon. And that is good. Masaya akong malaman na ganito na. Kasi before talaga nung high school kami, nagiging chismis pa pag yung isang tao bading. Or like yung isa, like lesbian or bisexual. Parang nagiging pinagbubulong-bulungan pa talaga siya sa amin na whatever. Tapos lahat kami ngayon, halos lahat kami from my batch, ang dami sa amin naging bading after lumabas ng high school. Anyway, going back. From now, pinag-iisipan ko kung I'd rather have a boy or a girl in my life. Kasi ang gulo talaga pumili, promise. It's just the fact na I have both standards for a man and a woman. Pero I keep imagining what would it be if I only liked a boy. Kasi that's my most preferred gender to be with. FYI, mahirap talaga maganap ng pogi kasi maybe some of them could be homophobic, which is my weakness and could influence the way I look at myself. Okay, thank you po, Miss Yanni, for reading. Ang charming nito for me, kasi hindi ko pinagtatawanan yung problema mo. Pero, gets ko na problema to ng isang 14-year-old.
like, ang young nung dilemma. The thing is, feel ko tama naman yung sabihin ko kasi bisexual akong tao. So yes, tama ka naman na nilapitan. The thing is, hindi mo naman need mamili between a guy and a girl. Lalo na kung hindi ka naman nila gusto. Joke lang. Sorry, pinagtitripan talaga yung bata. Hindi. I mean, di ba, let's begin with that. Gusto ko ba nila? So, wag ka na muna mamili. Hindi, gets ko. Ngayon kasi, nasa stage ka ng life mo na need mo ng label eh. Okay, pag tumanda ka kasi, mas makaka-encounter ka ng mga taong hindi nagpuput ng label sa kung ano ba yung soji nila. And honestly, magigets mo kung bakit. Kasi, ang hirap mag-put ng label sa sarili dahil sobrang fluid ng gender. Okay? Possible, alam mo, possible na in the future, biglang bumalik ka sa pagiging straight. Possible na, actually hindi, medyo malabo yun. May mga tao nangyayari yun. But hindi, possible na maging gay man ka talaga. Possible na maging pan, or mag-switch ka from pan, bye, or like, wala ka na lang talagang, pwede nga maging aromantic ka or asexual ka. Ang dami pwede mangyari, okay? Through time. Nagbabago talaga ang soji. Kaya may mga tao na prefer na hindi na lang naglalagay ng label sa sexuality nila. The thing about labels ay, ang hirap din kasi kapag may label. Okay? Kapag may label, in a way, nakukulong ka sa set of rules or like expectations sa gender na yon. Bibigyan kita ng example. Parang hindi magets ng mga tao kapag may isang woman, let's say, may isang babae na nagkakagusto sa isang bading na lalaki. Tapos hindi nila magagets kung pag yung bading na lalaki na yun, nagkagusto dun sa babae na yun. Tapos sobrang fluid lang ng everything about this dynamic. Pero hindi siya matanggap ng mga tao kasi, akala ko ba lesbian ka? Akala ko ba pansexual ka? Or akala ko ba ganto, ganyan ka? Di ba ito yung label mo? So bakit ganto yung person na na-attract ka? Ang dami, may mga ganong expectations that come with putting a label on your soji. So may mga tao talagang hindi prefer maglagay ng label. But in your case, and sa age mo, gets ko why you need one. Sa age kasi na 14, oh my God, teenager talaga. Nung grade 8 ako, tangina doon ako na poser. Sobrang dami kasing uncertainties when you're 14. Yung gantong edad, ang lala ng hormones, ang lala nung desire to be desired, ang lala nung desire to be loved. And so, nagsiseek out tayo ng relationships kasi we wanna feel validated eh. Ewan ko, at this age, dun natin nakukuha yung validation sa romantic relationships or sa kung meron ba nagkakagusto sa'yo. 'Di ba? Tama ako. Kaya gets ko kung bakit lulong ka sa love life eh. Kahit ang bata mo pa. Kasi honestly, sa ganyang edad ka talaga malululong sa love life. Parang everything will revolve around crushes, around romantic relationships. Parang ang saya-sayang kiligin, magkagusto sa ganyang edad. Ang lala ng hormones, basically. Kaya nga siguro ang daming nati-teenage pregnancy. Sorry, di ko alam kung ba't ko yung sinabi. Pero totoo, di ba? Kasi sobrang dami mong gustong i-explore at that age. And then, ngayon, I cannot imagine, hindi in a bad way pero hindi ko ma-imagine na at that age, kasama na yung sexuality sa mga need mo rin talagang isipin. Kasi nga kami, nung closeted pa kami, nung time na hindi pa sobrang open about gender and all, yung mga bagay na to talagang kinikimkim mo lang, which is negative din talaga siya in its own right. Ibang dilemma yon sa dilemma mo right now. Pero imagine, like, mini-make sense mo yung sexuality mo, nagkakagusto ka sa ganito, sa ganyan. So, need mo ng label kasi need mo ng set of rules or conventions to follow just to make sense of what's going on sa sarili mo. Ako rin, personally, comfortable ako na meron akong label sa sarili ko. Comfortable ako na i-label ko sa sarili ko as bisexual. Kasi dati na-confused din ako. Hindi ba mas pan ako? Hindi ba mas lesbian? Kasi mas leaning ako sa women before. So parang, ang dami ko iniisip na ganun before na hindi ko alam saan ako lulugar. It actually took a while bago ako mag-settle with, okay, feeling ko bi ako. Kasi may difference, okay? Ang dali ma-confuse between
pan and bi. Ang dami pa rin ako confused between bisexuality and pansexuality actually. Pag sabi mo kasing pansexual ka, you are attracted to people regardless of gender. As in, wala kang paki sa gender. Basta meron kang ma-feel na connection, yun yun. Yun yung pansexuality. Ang bisexuality is attracted ka to multiple genders. So actually, to let you know, Junior, na pag bi ka, hindi ka lang limited to a man and a woman. Pwedeng outside the binary. So, bakit, anong difference nun kung multiple genders tas all genders? I believe kasi sa bisexuality, sa bisexuals, nagmamatter pa rin yung genders. Ako, aware ako na meron mga certain genders na, I feel like hindi ako na-attract sa kanila. So, mas comfortable ako to label myself na bi ako. Kasi alam ko yung limitations ng attraction ko. Whatever. Alam ko yung preferences ko. So, yun. Mas comfortable ako to label myself as bi. And then, sa bisexuality, ito pa ang need mo rin, malalearn mo din to someday, pero nalearn ko to, na hindi talaga siya pantay minsan. Like, hindi siya strictly 50-50 yung attraction mo to genders. Like, 50% babae, 50% lalaki. Hindi. Minsan, mas leaning ka to the same sex or same gender, leaning ka to that. Minsan din, mas makakakonect ka sa same gender, mas sexually and romantically nakakakonect ka sa same gender other than the opposite gender. But still, meron ka pa rin attraction to opposite gender. And that's okay. And like what I said, pwede nga outside pa those genders eh. Lawak pa talaga. Okay? That's normal sa pagiging bisexual. Hindi siya 50-50 palagi across all genders na you will be attracted to. Okay lang na mas attracted ka dun sa isa. Okay lang na mas nakaka-connect ka dun sa isa. Ganun sa case ko, pag dinedescribe ko yung bisexuality ko, mas leaning ako sa women. Like, mas madali akong maka-connect romantically and sexually sa women. But, aware kasi ako na meron pa rin talaga akong attraction sa men. And actually, feeling ko since last year, for the past 2 years, mas nag-explore na ako. Right. Kaya parang kukumpletuhin ko na nga ata ang letter sa LGBTQ. Hindi. I mean, mas nakaka-form na ako ng relationships with opposite gender recently. Mas in-open ko na yung self ko to like being attracted or building connections with nasa opposite gender. Kasi before, hindi. Alam mo, sa mga lalaki, like kahit friendship, nada. As in, parang yung attraction ko towards men before ay laging superficial. As in, laging andito lang, sa physical lang. Pero pagdating sa romantic or like sa actual connection, hirap ako makipag-connect with them. Even if friendship. Kasi, ang hirap talaga minsan kalkalin ng straight men. Pero recently kasi, mas nagpo-form na ako ng friendships sa men. Actually, feeling ko, ang learning ko kasi ay, tinatanggal ko na yung gender sa mix. Ako aware ako na iba pa rin talaga mag-isip yung mga lalaki. Very cautious pa rin ako sa kanila. But aminado kasi ako, may prejudice din ako sa kanila. So, minsan, kahit okay naman yung guy, dahil sobrang lala talaga ng prejudice ko against men, hindi ko ina-entertain even yung thought ng friendship. Kahit sobrang okay naman sila. And, ina-unlearn ko yon unti-unti. And feeling ko nagsasucceed naman ako. Nagkakaroon na ako ng friends right now na straight. Pero sobrang onti pa rin talaga kasi yung tolerance ko sa kanila ay yung matino pa rin talaga dapat. So yun, mas nakikipag-usap na ako sa kanila, mas nakakapag-build na ako ng yes, even like romantic and sexual relations with them, mas nagiging comfortable na ako. And it feels fun for me. Ang nangyayari kasi is, parang mas lumalalim yung understanding ko of my sexuality and actually like, yung capacity ko to build connections. Ang dami ko lang nadidiscover about myself as I meet new people right now. And hindi ko nililimitahan yung sarili ko. So right now kasi for you, since 14 years old ka, hindi mo naman magagawa yun agad. What I'm saying is, hindi mo need limitahan yung sarili mo. Hindi mo kailangan mamili between
man, woman. Kasi I'm telling you, sa lawak ng mundo, sobrang dami mong mamimit. At sobrang dami sa kanila na masarap kausap. And if mafe-feel ng heart mo na attracted yung heart mo sa person na mamimit mo, then just like so be it. Mahirap limitahan yung sarili mo, though I understand why you wanna do it, pero wag na muna. Okay? Masaya maging bi kasi nga mas marami kang options, mas malawak, mas free yung heart mo in a way. Wala kang limitations. So, hindi mo need mamili. Okay, gets ko yung dilemma, pero hindi mo need mamili. Okay lang if magkaiba yung standards mo sa man and the woman. That's normal. Ako din. Magkaiba rin ang standards ko sa man and woman. Meron lang akong common ground. Pero hindi yun connected sa story mo. Pero may mga certain things lang na alam ko, lagi kong hinahanap sa mga taong namimit ko regardless of gender. Which is like humor, values, creative. Lagi talaga ako nadadali ng creative. Alam nyo, na-realize ko yan ngayon. Never pa akong nagkagusto sa isang tao na nasa STEM field. Sa yung mga doktor, damn mo nga, never. Lagi talagang creative. So yun, may mga common ground. Pero magkaiba talaga yung standards ko sa men at sa women and women. And that's okay. Yun ay mga bagay na madi-discover mo as you grow older. So right now, na 14 years old ka, siguro, ang advice ay aral muna. Hindi. Ang advice ay, hayaan mo lang yung sarili mo na mag-explore. Hayaan mo lang yung sarili mo na magkagusto kung kanino niya gusto magkagusto. Hayaan mo lang yung sarili mo na kilalanin yung sarili mo ng mas malalim. Gets ba? Clear ba yun? Maayos ba yun sinabi ko? I hope maayos yung sinabi ko. Okay? Hinga ka. Kalma ka lang. Just take your time. Alright? Thank you, JR, sa pag-share ng imong story. Sana naman may naitulong ako sa'yo bilang ate mong bisexual. Alright. Okay. Next tayo kay Red na Cheesy Honey Butter. Bakit parang sobrang OA ng retroactive jealousy ko lately, ma? Girl, retroactive jealousy. What do I think about retroactive jealousy? Hindi ko kasi siya gets Sorry. Hindi ko pa nga nababasa yung kwento, ini-invalidate na kita. Hindi, pero initial thoughts ko about retroactive jealousy ay, naalala ko dito yung kanta ni Nicki na Did You Like Her in the Morning? Kasi yung Did You Like Her in the Morning is about retroactive jealousy, if I'm not mistaken. Pero kasi, ako personally, hindi ko makita yung sarili ko na magsiselos sa ex. Unless bibigyan talaga ako ng reason na magselos sa ex. The thing about retroactive jealousy kasi is, more of internal battle siya, di ba? More of, ikaw yung nagkakaroon ng jealousy dun sa past partner kahit walang reason to be jealous or wala talagang ginagawa yung partner mo. If tama ako, ganun yung pagkakaintindi ko sa retroactive jealousy. Okay. Sige, basahin na natin yung kwento mo kasi nauna yung judgment ko bago yung kwento. So here's the thing. I've been in a relationship for more than a year now and honestly, healthy kami. As in legit. Wala pa kaming major away, wala ring tampuhan. Actually, medyo red flag yun. Nasabi ko na sa previous episodes, diba, na sobrang importante ng conflict sa isang relationship. Kahit hindi romantic relationship, even friendships. Kasi through conflicts, imposible kasing laging okay. Kailangan nyo makita yung ugly ng isa't isa. Everything's been calm and steady. And I'm genuinely grateful for that. I'm happy for you. Pero recently, my dreams have been messing with my head. Halos lahat ng panaginip ko, kasama niya yung ex niya. Oh! At first, hindi ko naman pinansin kasi alam ko namang panaginip lang yon. Hindi totoo. Pero habang tumatagal, parang mas lumalala. Umaabot na sa point na sa panaginip ko, parang mas pinipili niya yung ex niya kaysa sa akin. And kahit hindi siya real, ang bigat pa rin sa pakiramdam. Girl, panaginip. Ang hirap na kalaban ng panaginip Tapos ito pa, I found myself back reading our old messages. Lalo na yung time na sila pa. Ang sakit lang ma-realize na sobrang supportive ko noon. Oh, you were there. Nung sila pa. Ako pa yung naging parang tulay nila. Yung naging Cupid. Oh, girl! What? Hindi na magsalita. Hindi na ako mga-question. I am praying na hindi galing ang relationship nyo sa cheat. Feeling ko hindi na ba yan? Sana hindi. Feeling ko sabihin mo naman yun if it was. Right? Okay. I was genuinely rooting for them back then.
without knowing na darating ako sa point na masasaktan ako sa sarili kong ginawa. Hey, I mean, okay, andito pala ako sa kwento na to, pero hindi mo pwedeng i-fault yung sarili mo for being supportive back then. Okay, I think this is the thing about retroactive jealousy. Kasi wala namang malice yung actions mo nun. Ano ba dapat gawin mo nun? Nang away? Dapat ba hindi ka naging supportive? You were being a friend back then. And then, nung ginagawa mo yun ng mga time na yun, like, genuine lang yun na support. And hindi, parang wag mo yun gamitin against yourself. Okay? Okay. Baka kasi makalimutan ko yun kapag hindi ko na sinagot ngayon. So, habang binabasa ko yun, doon mas pumasok yung comparisons. Parang iba yung way niya magpakita ng affection dati. Mas expressive siya noon, lalo na sa letters, messages, at words. Ramdam na ramdam yung lambing at effort at sa paraan ng pagsulat niya. Ngayon, mahal niya naman ako. Alam ko yun. Pero minsan, parang hirap siyang ipakita yung affection sa ganung paraan sa akin. Hindi na siya kasing open or kasing expressive tulad noon. And kahit alam ko nag-iiba talaga ang tao over time, masakit pa rin naman isipin. Tapos doon na rin pumapasok yung effort comparison. Noon, kaya niya maghintay ng 4 na oras para lang makasabay yung ex niya. Greatest love niya rin yun. Ha 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 ha. Chinat niya after their breakup. Sa amin, nung umpisa, grabe rin yung effort at love. Ramdam ko talaga. Pero habang tumatagal, parang nagto-tone down. I know na normal yun sa long-term relationships. Pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ganito ba talaga pag tumatagal? O mas iba lang talaga yung binigay niya dati? Hindi ko naman sinasabing may mali siyang ginagawa ngayon. Wala rin akong pinagdududahang third party. More on inside my head battle lang talaga to, ma. Exactly. Alam kong pinipili niya ako ngayon. Pero minsan, yung past niya parang mas maingay kaysa sa present namin. And I guess, gusto ko lang talagang ilabas to kasi ang bigat na kimkimin mag-isa. #Amats, paano ko ba ito may iwasan me? First thing on my mind ay kailangan mo tong sabihin sa partner mo. Kasi kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi ko may bibigay yung assurance na need mo. Even if this is an inside your head battle lang talaga, minsan kasi nakakahiya din talagang aminin sa mga partner natin na, hey, nakakaramdam ako ng retroactive jealousy kasi tangina na panaginipan ko to. Like, panaginip? Hoy, alam nyo, ang panaginip? Well, minsan kasi message din siya from the universe. Hindi ko alam if nababasa nyo yung may mga taong napapanaginipan nila yung partner nila na nag-cheat. Tapos turns out, nag-cheat talaga. So, hindi ko naman sinasabi sa'yo na yung panaginip ay baka mahal talaga ng partner mo yung ex niya. Baka maulol ko lalo Baka maulol ka lalo. Nabulol ako, sorry. Hindi naman yon. Pero kasi, possible din na parang dahil sobrang iniisip mo siya, like, lumalabas na siya sa subconscious mo. Lumalabas na siya sa dreams mo. So, possible din na ganun, kaya mo napapanaginipan. Tama ka na this is an inside your head battle lang talaga. Kasi, if totoo yung sinasabi mo na walang ginagawa yung partner mo to make you worry na kung mahal ka ba niya or hindi, then, yes, ito ay mga boses lang sa utak mo. I think ito talaga yung mahirap sa retroactive jealousy. And mas mahirap siya kasi kinikimkim mo siya mag-isa. Even if nakakahiya, kailangan mo siyang sabihin sa partner mo kasi kailangan niyang malaman na, fuck, ito na pala yung nafe-feel niya. Sige, ko-confirm ko. Joke lang. Sorry, joke lang. Bakit ang hili ko kayong i-rage bait ngayon? Hindi. Ito na pala yung feel niya, siya lang yung makakasolve ito, te. Siya lang yung makakasure sa'yo. Siya lang yung makakapagsabi sa'yo na kung ano man yung iniisip mo, guni-guni mo lang yun. Hindi yun totoo. Mahal kita. Ito na naiisip ko, Kasi hindi pa kayo nag-aaway, hindi pa kayo nagkakaroon ng conflict. Calm and steady lang talaga siya. One of the reasons why need mo itong i-communicate kasi this is a concern on your end sa relationship. Wag mo munang i-invalidate yung sarili mo kasi it's clearly bothering you. So, kailangan siyang kailangan ka matulungan ng partner mo with this. Kapag napag-usapan nyo to, this is also a way for you guys to strengthen the relationship more. Kasi, hindi pa kayo nagkakaroon ng friction. Hindi ko naman ini-encourage ang away palagi sa relationships. Pero kasi naniniwala talaga ako na importante siya. Hindi pwedeng laging walang problema. Pag laging walang problema or sobrang okay lang ng lahat, parang
parang walang pangil yung relationship. Gets ba? Parang wala siyang, kulang yung lalim niya. Kulang yung depth niya. Depth. Kulang yung lalim niya. Parang, hindi mo kilala yung partner mo sa level na pag may problema, hindi mo kilala yung ugly. And hindi ka rin nakikilala ng partner mo sa level na may problema or yung ugly mo. So, kailangan nyo itong pag-usapan. Now, isa-isahin natin yung concerns mo. Okay. Dun sa, I found myself back reading our old messages. Para ka talagang, actually, like, hindi ka naghahanap ng bato eh. Gumagawa ka ng bato, te. As in, parang, ikaw ang mismo nagmo-mold ng bato, tas pinupukpok mo sa sarili mo. Nasagot ko naman na kanina, na don't use yung old messages nyo or like kung paano ka before against yourself. Kasi, pag binasa mo, nung pakinggan mo ulit yung sinabi ko, diba? Parang ang absurd nung ginagawa mo. Parang, ang unfair nun sa sarili mo. So, wag. Nasagot ko na pala siya kanina. Ito pa, yung isang concern mo. Habang binabasa ko yun, doon pumapasok yung comparisons. Parang iba yung way niya magpakita ng affection dati. Mas expressive siya noon, etc. Ito, hindi ko kasi to sigurado eh. And actually, hindi ka rin sigurado about this. Kasi, ito ang mahirap kapag meron ka ng seed of jealousy sa pagkatao mo. Nagsiselos ka na eh. Hindi mo na may iwasan na like, makikita mo yung difference talaga. Kasi what if wala naman talagang difference? Or meron difference, but hindi naman detrimental yung difference na yun. Kasi, okay, magkakaiba tayo sa bawat relationship natin. Iba siya sa relationship na yun, and iba rin siya sa relationship nyo. And hindi ibig sabihin nun, kung paano siya sa relationship niya with you, ay less na yung actions niya. Gets ba? It's less special. It's less true, hindi na totoo, hindi na valid, just because hindi lang kaparehas sa kung paano siya sa ex niya. Iba yung love na yun sa love na meron kayo. Okay? Yan, nasabi ko to sa previous episode before na we don't get the same love twice. And that's okay. Iba yung relationship na yun sa relationship nyo eh. Just because iba yung ginagawa niya for that person before sa ginagawa niya sa'yo ngayon, doesn't mean na what he's doing to you is less true or less special. Hindi yun ganun. Maybe kasi, again, maybe this is just in your head, naiisip na parang, fuck, hindi na siya as expressive, hindi na siya as ganito, ganyan. What if ang nafe-feel niya sa relationship niya with you ay mas again, sinabi mo, mas kalmado, mas steady. So, hindi niya nafe-feel yung need na, baka dun sa relationship na yun before, baka mas nagko-compensate siya. I don't know. Kaya baka ganun siya. Baka, like, sa relationship na yun before, he's younger. He's more, mas passionate. Ako kasi, ganun ako eh. Sa previous relationship ko before, grabe din ako gumawa ng actions. As in, grabe yung effort ko. Like, may ginawa ako sa previous relationship ko na sticky notes. Tas, binikit ko ng pa-heart. Ang lalang effort nun. Ginawan ko pa ng tula. Ginagawan ko pa ng, parang, like, edit. As in yung video edit, tas may music. Pero hindi ko na yun ginawa sa next relationship ko. But at the same time, hindi naman ibig sabihin nun, hindi special sa akin yung next relationship ko. Feeling ko lang mas nag-mature ako, na hindi ko na ginagawa yung mga ginagawa ko before. Maybe, ganun din yung case para sa partner mo. Ba't pataas yung tono ko? Maybe ganun din yung case para sa partner mo. Ngayon, mas kalmado siya sa'yo, mas okay, mas hindi niya nakifeel na kailangan niya gawin yung gato, ganyan. Whatever. Diba? Possible na ganun. May naaalala ako sa kwento ko. Napanood mo na ba yung Starting Over Again? So, sa Starting Over Again, si Jeannie, yung character ni Tony Gonzaga, ex niya si Marco, yung character ni Piolo Pascual. If hindi mo pa napapanood, you should watch it. Tapos, si Jeannie, ex niya si Marco. Hinahabol-habol niya si Marco. Si Marco meron ng jowa, which is si Patty. Si Patty, si Isa Calzado. God, this is like yung same line na sinabi ni Isa Calzado doon kay Jeannie kasi nagkaroon sila ng confrontation. Sobrang secured kasi ni Patty sa sarili niya. Sobrang secured niya sa relationship nila. And maybe because matanda na rin yung character sila doon eh. So, gets ko. Pero sinabi ni Patty doon na our love may be quiet, but it is sure.
Okay? So, yung love nyo, it may not be as loud as yung love that he had with his ex before. It may not be as extravagant. It may not be as chaotic as before. Pero yung sa inyo, like what you said, mas kalmado, baka mas sigurado. And you have to find comfort or solace in that. Kailangan mong pagkatiwalaan yung relationship na meron kayo. But then again, this is just me, ah. Okay, this is me assuring you. Kasi ganito ako mag-isip kapag nasa isang relationship ako. And that's why feeling ko kaya hindi ako prone to retroactive jealousy. Kasi unless wala talagang reason for me to be jealous, I won't. Kasi need mo magtiwala sa relationship that you have with your partner. Now, baka iba yung sagot na maibibigay sa'yo ng partner mo. That's why you have to talk to your partner. Your partner knows himself and you better than I do. I just hope na yung mga sinabi ko ay makatulong. Kahit papaano. Okay? Red na cheesy honey butter, paano may iwasan na wag mong kimkimen? Communicate it to your partner. And if okay yung partner mo, if mahal ka talaga niya, i-assure ka niya. Yes? Okay. Next tayo. Galing kay Strawberry. Sabi ni Strawberry, Hi Yani, I'm female, 24. First, this is a walawa is story. I have this ex for 4 years na, yet after 2 years namin nag-break, it feels like the universe is trying to pull us back together. To make it short, every year may entry kami na parang nagbabalikan pero hindi matutuloy. Like lumalabas kami for a few months tapos mawawala na naman kasi either may manggo-go sa amin or binabalikan yung recent ex namin after namin maghiwalay. Diyos ko po! Aha. This year, may entry na naman kami. Happy New Year talaga. Ano na bang gagawin ko, te? Kasalanan ba to ng universe or kasalanan ko na or namin? Kasalanan ko na yan, te! Kasalanan nyo na yan. Gusto ko siya balikan, pero parang ang complicated na kasi na close pa sila ng recent ex niya. Heist. Kayo nga eh! Kayo nga, every year may entry. Hindi ba complicated din yun? Okay. Alam mo, ang kulit. Pili ko quick lang yung masabi ko dito. Ang kulit. It's either you get back together or you don't. Ako, yung ganito kasi, naniniwala naman ako na okay lang naman magkabalikan ng mga ex. Yes. After a year or so, like, if ma-fix nyo na talaga yung shit nyo on your own, tapos, you guys find yourselves back to each other again. Tama ba yung grammar ko? Okay, you found yourself, you find your way back to each other again. Tapos you find your way back to each other again, go. Okay lang sa akin na magkabalikan ng mga ex talaga. Basta wala lang abusive na shit. But yung sa case kasi na to, parang, yung fact na 2 years after niya mag-break, every year may entry kayo na magkakabalikan kayo. Honestly, parang unfair sa mga sarili nyo na mahal nyo ba talaga yung, okay, questions to be asked. Mahal nyo ba talaga yung isa't isa? Or, meron lang talagang comfort na kilala nyo na isa't isa. Kaya ayaw nyo nang iwan yung comfort na yun. Gets ba? Mahal nyo ba isa't isa or it's just that familiar na kasi kayo sa isa't isa. So, okay lang. Okay na yon. Mas okay na yung familiar kaysa mag-explore ng unknown territory, aka new connections. Ganun ba? I feel like kasi kung mahal nyo isa't isa, then go. Balikan nyo yung isa't isa, wag na kayong maggulo-gulo. Okay? Kasi walang mangyayari. The thing is, magiging messy lang talaga yung situation nyo unless merong magte-take ng initiative na, okay, it's either magkakabalikan tayo or hindi. And then kapag hindi talaga magkakabalikan, draw the line. As in, mag-set na talaga kayo ng boundaries. Kasi, ayun, second point ko ay, it's unfair. Naniniwala ako na unfair sa mga sarili natin kapag kinukulong natin yung sarili natin sa old connections na hindi na nag-work. Take this from me na naghabol ng ex. Kailangan natin, bigyan nyo yung sarili nyo ng chance to meet new people if yun talaga yung kailangan ng self nyo. Kasi baka, wala ano ba yung reasons kung bakit hindi kayo nagkakabalikan? Kasi, kung yung mga reasons na yun, parang every year kayong hino-hold back, wag na lang talaga kayo magkabalikan at all. Sorry, pinapagalitan ko ba kayo? Hindi, pili ko kailangan nyo matauhan.
Yes? Enough na to na parang every year, hindi. Gets ko na fun siya, pero my God, ilan taon na ba kayo? 24, kaedad ko pala kayo. Oh, actually, you're young. So go, mess around. Okay, whatever. Kung gusto nyo yan, go. Pero hindi, ewan ko. If darating lang sa point na parang gusto mo na magmahal, well, ang answer ko is need mo mag-let go ng mga connections or entanglements na ganito ka-messy. Kung nakikinig kayo parehas dito, what I'm gonna decide. Make up your mind. Okay? If hindi sa'yo okay na may mga ganito siyang connections pa, grabe, ang gulo talaga ng mga walawa. Alam mo, ang gulo talaga ng mga bading. Even talaga sa walawa relationships, like, ang gulo, ang messy. Okay? We are not any better than gay men. Kasi di ba sa gay men relationship, sobrang gulo din. Sa walawa, like sa mga tomboy din, ang gulo din. Ganito rin kagulo talaga. Wala lang. Ako, yun ang advice. Decide. Okay? Pero kung gusto mo pa mag-mess around, ikaw na yan. Bala ka, hindi kita pipigilan. You're young. You're 24. Ikaw naman ang nahihirapan, hindi ako. Okay? Thank you, Strawberry. I hope that helped. Nakatulong ba yun? Okay. Next, basa tayo ng isa pa. Nagbasa ba ako ng isang nakakakilig? Sige, I feel like magbabasa ako ng isang nakakakilig just to end the episode. For sure, magkakaroon pa tayo ng part 3 kasi ang dami ko pang kwento. Ang dami ko pang letters. May masasabi pa ba ako? Okay. Ang kwentong ito ay galing kay Matcha sa Gabi. Hi, Annie's Room. I'm male, 21, madly in love with my friend. MLM to, kabadingan. Okay. Ang cliche ng story, but hear me out first. Mga te, na-love at first sight ako sa kanya nung first year dahil same kami ng pinasukang org. And now, we're both on our senior year. Naging close kami, kaya medyo sinet aside ko muna yung kalandian ko kasi genuine yung friendship namin. Huhu. Nag-out siya sa akin recently na bading din daw siya. Kasi nag-explore siya right now and ang dami niyang self-discoveries. So proud of him kasi safe naman daw lahat. Marami siya nakausap, pero lahat failed. And they all ended up breaking his heart kasi puro kahornihan lang daw ang habol. May mga bagay siyang sinasabi na sana raw nagagawa ng mga ka-fling niya, pero hirap silang gawin sa kanya, such as comfort, assurance, long-term plans, etc. Deep inside, habang nakikinig ako, parang may kirot sa puso. Yung sakit na parang connected hanggang pusod. Over naman, connected hanggang pusod? Kasi ang dali kong gawin sa kanya yung mga bagay na yun, kahit hindi niya sabihin. Ginagawa ko siya voluntarily, out of love and care for him. Insert Sophie's, totoo yun, tanga! Okay, buwelo. Binibigyan ko naman siya ng hints. Like, tayo na lang, pero ang sagot niya lagi, ayaw ko, magagalit yung crush ko, kahit wala naman. Tapos, love language namin yung pang-rage bait sa isa't isa. Pagkagising pa lang, naiinis niya ako ng walang dahilan. And ganun din daw siya. Kahit wala akong ginagawa, naiinis siya. Yung inis na nakasmile ka, kasi siya yun eh. Sobrang in love mo, te. What the hell? Okay, right now, hindi ko alam, pero kapag matutulog at kagigising ko lang, notif niya agad yung unang binabasa ko. Gets kita. Araw-araw din kami nagsesenda ng TikToks at Reels, kaya araw-araw ko siyang kausap at kaaway. I don't know what to do and what to feel. Gusto ko lang ibigay yung best para sa kanya kasi deserve niya yon. Lahat ng dagok niya sa buhay, nasasabi niya sa akin. Kaya somehow, alam ko kung paano siya i-handle sa mga days na kailangan niya na mapagkukwentuhan. Ayaw ko talaga masira yung friendship namin, as in, huhuhu. Help me kung anong gagawin ko. Like, hayaan ko na lang ba itong feelings ko? Total, malapit na ang graduation and mas mapapadalas na hindi ko naman na siya makikita. Nahihirapan akong humarot sa iba kasi sabi nga ni Charlie Puth sa kanta, I thought that I'd be better when I found someone new. But when I touch her, I feel like I'm cheating on you. Ganun yung reference, Mare. I care for him so much na parang kaya ko magpakamartir para sa kanya. Bading na bading talaga si Te. Gusto kong ipa-feel sa kanya na walang kulang sa kanya at hindi niya kasalanan lahat ng past issues ng mga flings niya. Gusto kong ibigay yung first flowers niya kasi wala pa nagbibigay sa kanya nun. Gusto kong ipa-feel na may naghihintay sa kanya kapag may appointment siya sa psychologist niya. Lalo na kapag feel niyang kailangan niya ng help. Kasi ayaw ko maramdaman niyang mag-isa siya. Damn! Gusto ko maging safe space niya. Samahan siya kahit inside the closet siya and
Okay, now, and samahan siyang i-figure out ang mga bagay-bagay na walang pressure. Kasi alam kong ayaw pa niyang mag-out dahil maraming magiging problema sa fam niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit hindi niya kailangan laging mag-adjust, kasi okay na okay siya. Na wala talagang problema at walang kulang sa kanya. He's perfectly fine, ika nga ni Mama Mary. Wala talagang sinabing ganyan. Medyo naluluha ako. Bakit ganun ang OA? Kaya naman siguro gawin lahat ng yun kahit hindi kami lovers, right? Naiiyak ako! What the hell? Naiiyak ako habang tinatype ito kasi ang genuine na nararamdaman ko para sa kanya. Actually, sobrang genuine. I don't expect anything from him. Kahit reciprocation or crush back. Over sa crush back, sita parang high school. Takot lang ako na baka mag-slip yung friendship namin kapag naging too much ako. Pero never naman daw ako naging too much kasi ako yung OA na friend. Gusto ko lang makarinig ng advice or kahit anong pwedeng mag-contradict sa iniisip ko right now. Para may contrast naman, ha ha ha. Last time, sabay kami bumiyahe from Univ to terminal ng jeep. About 1 hour mahigit din Manila to QC. Nakasleep siya sa shoulders ko and ang peaceful na mga oras na yon at wini-wish ko na sana traffic. Nagmuni-muni rin ako that time habang nakasandal yung ulo niya sa balikat ko at nakapikit ako. Mare, I swear naluluha ako nun habang nakapikit kasi sana tumigil yung oras. Naluluha ako. Best memory ko yun so far, nakasama ko siya. Siguro isa to sa mga favorite ko na bagay about si Yanis Mail. Kasi maraming mga letters na kapag sinasubmit dito, like, gets ko naman yung iba. Gets ko yung iba na sinusulat nila in a way na sobrang, as in, pan-narrative storytelling na talaga. Parang pwede na ipasa kay Sir Ricky Lee. At the same time, meron din mga gantong letters na just genuinely expressing yung feelings nila and yung love nila or kung ano man nararamdaman nila. And it always gets me kasi ramdam na ramdam ko yung sincerity dun sa letter. Siguro kaya ako naluluha kasi tangina mahal mo siya, no? Like parang sobrang clear na love mo siya. And nakakawaw yung gantong feeling. Siguro habang binabasa ko siya, iniisip ko, kailan yung last time na nakaramdam ako ng ganto? Fuck! Kailan yung last time na nakaramdam ako ng parang genuine love for someone na you don't really ask for anything back? Hindi ko alam if naaalala nyo yung episode na for sure naaalala nyo, yung episode na ginawa ko dun sa I'm Drunk, Is This Tadhana? Na sinabi ko doon na hindi ko magets kung paano nakakaya ng mga tao na magkaroon ng gusto sa isang tao one-sided for like 7 years. And then, may mga nag-reply nun sa reels. Ang sabi ng mga tao dun sa comments ay, minsan kasi gusto mo lang talagang magmahal. You don't care about being loved back. You don't care about having your feelings reciprocated. It's just that mahal mo lang talaga yung person genuinely. And you just want to love them. Nung nakuha ko yung comment na yun, talaga ako, sabi ko, you're right. Isn't that what love is about? Na parang, alam mong mahal mo talaga yung tao genuinely when you just wanna be there for them and you just want to support them at gusto mo lang i-offer yung anything that they need sa abot na makakaya mo, na parang, hey, ito yung love and care na meron ako sa pagkatao ko and gusto ko siyang ibuhos sa'yo. Gusto ko siyang ibigay sa'yo. Hindi mo need ma-feel yung burden of receiving my love. I actually want you to feel na parang you are seen and validated rather than burdened. Alam mo yun, yung ganong feeling, tangina, like, habang binabasa ko tong letter na to, hindi ko maalala talaga kung kailan yung last time na I genuinely felt that way. Parang to look at a person and understand yung struggles nila and understand what they need. Tangina, even like yung patience that you have, yung sinabi mo na parang gusto mo siyang samahan, i-figure out yung mga bagay-bagay kasi alam mo na he's scared of a lot of things. Tangina, grabing understanding yun. Grabing understanding yun sa situation niya. And grabing understanding yun sa kung sino siya as a person. Oh, wow! Clear na you really see him. You really see him as a person. Nakikinig ka sa kung ano sinasabi niya sa'yo kasi alam mo kung ano yung nararamdaman niya. And amazing!
Nanghihingi ka ba ng advice? Kasi honestly, na-amaze lang ako. Feeling ko pati ako napa-assess ako talaga sa, capable ba ako of feeling this way? Kasi sinasabi ko na lover girl ako eh. But am I capable of feeling this way? Of being this genuine towards a person, even if hindi maibalik sa akin yung feelings na yon? Parang feeling ko kasi lately, like, lagi lang talaga akong malandi. Like, lagi lang ako lumalandi. Pero yung, to sit down and like, maka-feel ng parang, fuck, like, yung gantong level of in love, parang ang tagal nang hindi. So, siguro napawaw lang talaga ako. Kasi ibang level of care siya eh. Parang ang lalim, ang seryoso, and minsan, nakakatakot kapag naramdaman mo yung gantong bagay or gantong pag-ibig. Well, nakakatakot lang siya kapag hindi ka ready. Pero, alam mo sa kung paano mo siya ikwento, parang hindi ka takot sa feelings mo eh. Hindi ka takot sa love na nafe-feel mo for that person, which makes you brave. Kasi hindi mo tinatakbuhan yung feelings na yon. But okay, ang dilemma mo is anong gagawin mo kasi friend mo siya. Natatakot akong mag-advise kasi if nakikinig ka talaga ng Yanni's Room, alam mo nang i-advise ko sa'yo ay magsabi. The last time kasi na in-advise ko yung umamin at pagkatiwalaan yung foundation ng friendship nila, ang nangyari is hindi na sila naging close. So, medyo pinag-iisipan ko if i-advise ko siya sa'yo kasi I don't wanna ruin things between the two of you. So, anong gagawin? May kanta ba kay Taylor Swift ba galing yung Always Ruin the Friendship? Hindi ko alam eh. Kasi, feeling ko, parang worth it naman na malaman ng friend mo na someone's willing to do these things for him. Gets ba? Kasi feeling ko, if ako yung person na yun, I would be glad to know na parang, okay, someone sees me this way. Kasi how you feel towards him ay very genuine and hindi naman mabigat, hindi naman imposing. Siguro mangyayari lang yan is if aamin ka talaga, andun na talaga yung risk of losing the friendship. But then again, naniniwala kasi ako na parang if the friendship is strong enough, masasurvive nyo yan. Umamin din naman ako sa isang friend. Si Kim, okay, yun nga. Nagkaroon din naman kami ng thing ni Kim before. And right now, si Kim pa rin ang closest friend ko. One of my closest friends. If anything, sobrang strong ng friendship namin right now and feeling ko, nakatulong din kasi yung pinagdaanan namin before. Alam mo yun, it depends sa person eh. Pero if a friend really cherishes you as a person, yung confession kasi, you can move past that. If hindi niya talaga gusto, you can move past that. Ang akin lang din kasi, kapag kinimkim mo yung gantong feelings, I don't think it will ever go away. And feeling ko in the future, mag-hunt siya sa'yo na parang, what if umamin ako? Mag-i-stay lang siya as a what if. And hindi ako naniniwala doon. Ayoko nun. As a person, wag. Sabi nga ni Ate Nikki, we only regret the chances we didn't take. Kung ano man yung tamang lyrics. So ako to si Yani to. Alam nyo kung paano ako as a person. Always take the risk. Just let this person know na parang, hey, this is how I genuinely feel towards you. Hindi mo need i-reciprocate. I don't want to lose our friendship. But kung gusto mong parang hindi rin naman kasi okay, hindi ka rin naman niya i-consider ever if hindi niya maiisip na may chance pala. Someone has to do something. Laging ganun, okay? Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, someone has to do something. Someone has to make a choice. And if ikaw yon, edi ikaw yon. Okay. Thank you for sharing yung story mo with me. Na-appreciate ko. Grabe, sobrang lover boy nun. I hope mag-work out ang mga bagay-bagay para sa'yo. Sana nakatulong yung pinagsasabi ko. If hindi mo feel umamin, okay, go. Ikaw yan. Hindi, wag kang umamin. Bahala ka sa buhay mo. Pero ako, kahit may mga nasira na akong friendship, because sa advice ko na yon, palagi kong ina-encourage yun sa mga tao. As in,
Walang mangyayari kung walang kikilos. Laging ganun eh. Walang mangyayari. Okay? Lahat naman ng bagay nadadaan sa maayos na usapan eh. Kung mapag-uusapan nyo lang na maayos na after ng confession, tas hindi naman niya pala ma-reciprocate, mapag-uusapan nyo na maayos, do you trust yourself na matatanggap mo? If ang sagot is yes, edi go! Do you trust your friend na he can move past your confession and hindi ka niya ida-drop lang? O di go! Pagkatiwalaan natin ng friendship and communication and trust. And, ano ba to? Actually, yun! Yun pala yun! Pagkatiwalaan natin ng friendship and communication. Yun lang. God, yung letter mo, like parang na-miss ko ma-in love. Kasi grabe yung feeling na yun. Ang sarap magmahal and ang sarap makaramdam ng ganong feelings for a person. Like, to genuinely care for a person, grabe. Crazy. Ang crazy ng pag-ibig. Ang crazy ng mga tao pag nagmamahal. Okay? Alam, yan ang isa sa mga bagay na nami-miss ko siguro about being in love. Yung ma-discover yung like yung paulit-ulit ko na-discover yung capacity ko to love. Parang lagi ako nagugulat sa sarili ko pag may mga nagagawa akong bagay out of love na parang, fuck! Kaya ko yun? Anyway, sorry if yun lang yung letters na meron ako for today kasi sobrang sakit na ng lalamunan ko. And so, magkakaroon pa to, babasahin ko na lang siguro yung iba sa next na Yanni's Mail. Sorry if hindi pa ako nag-open ng Yanni's Mail. Siguro mag-open ako for another theme naman. Kasi puro love problem to eh. Thank you so much sa pag-share ng mga problema nyo sa akin at sa pag-share ng inyong very, very lover boy, lover girl na letter. Sorry sa mga hindi ko nabasa. Baka naman mapasama na sa susunod na episode. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. Tapos i-follow nyo na rin dito sa YouTube and sa Spotify, Yanni's Room. Naglalabas ako ng new episode every Thursday 9 p.m. and every Sunday 8:30 a.m. At i-follow nyo na rin ako at Yani Hati sa lahat ng social media platforms. Mag-join na rin kayo sa ating FB group at Yanni's Roommates. Doon ako nagpo-post ng link para sa Yanni's Mail if gusto nyo magpasa and mga announcements lang. And kung magpo-post kayo ng mga reaction nyo, please i-post nyo na binabasa ko. Actually, natutuwa nga ako pag nagdo-dog show kayo doon eh. So, yun lang naman. Thank you so much. Sa katanalamunan ko, pasensya na. Ang init talaga. Bye-bye!